Hello guys, so dumating na yung in-apply kong debit card from Japan Post Bank. So nag-apply ako sa online. So ngayon dituturo ko sa inyo step by step kung paano kayo makakakuha nitong Visa debit card ng Japan Post Bank. In-apply ko siya noong July 16, so dumating siya ngayon, July 29. So bali 2 weeks siya kung isasama natin yung Saturday and Sunday. For this tutorial is gagamitin ko po yung aking computer para mas malaki po yung screen. At same procedure lang po siya kung iPhone or smartphone ang inyong gagamitin. At i-ready nyo na po yung inyong ATM card na gagamitin para sa application. So, yung unang in-apply ko kasi is, bali dalawa po pala yung account ko sa Japan Post Bank. So, actually, pwede kayong mag-apply ng tatlong account. So, sa isang account, I think 10 million yen ang limit nung card ng isang account. So, ako nag-apply ako noon, pwede siyang dalawang ATM or dalawang account sa YouTube. So, ngayon yung i-apply natin, yung isang account ko. Bali, medyo nahirapan lang ako nung una kasi may mga mali akong nagawa sa pag fill off ng application. So, gawin natin, punta tayo dito sa may credit card, debit card. Tapos dito sa Japan Post Bank, debit card. Then, apply for Japan Post Bank debit now. Ito yung orange button na yan. So, ngayon, pipiliin ko yung white kasi meron na akong black. The application form. Ayan, pakibasa nyo na lang po. Then, click lang po natin itong confirm. Then, enter lang po natin dito yung ating email address. Then, dito po kailangan basahin natin itong dalawang to, no? Para ma-confirm po yung ating process. So, ganyan lang yan kasi hindi natin mabasa. Japanese siya. Close down. Then, yung pangalawa. Ganun din. Scroll lang natin. Okay na po. Then, agree to membership rules dito. Click po natin tong orange na button na to. Tapos magpapadala po siya ng one-time password sa inyong email address na nilagay. So, kunin lang natin sa ating email address yung pinadala nilang one-time password. So, kapag na-enter nyo na po yung one-time password, nandito na po tayo sa step 3. So, dito ilalagay natin yung ating pangalan. So, dito ako medyo nahirapan, no? Kasi nag-e-error siya. Kasi hindi ko magets kung paano i-enter yung aking pangalan. Kasi nga, may middle initial ako. So, alam niyo naman dito sa Japan na minsan nag-e-error kapag nilagyan nyo ng middle initial. So, ang gagawin po natin dito, ilalaktawan natin tong part na to. Pupunta tayo dito sa may katakana kasi ito eh. So, ibalik ko lang sa Japanese, no. Ayan, no. Purigana. Ito lang yung i-enter nating kung saan i-enter natin yung pangalan natin. Dito, bali, lagpasan na natin to kasi mag-error siya pag pinilapan nyo pa to. So, gagawin natin yung katakana name nyo sa inyong ATM card. Yun po ang i-enter nyo. So, enter ko lang yung aking pangalan sa katakana. Then, kung may middle initial kayo, wag nyo po siyang lalagyan ng space. So, idikit nyo lang po sa inyong pangalan mismo ang inyong middle initial. Then, yung inyong birthday. Then, click lang po natin tong orange na to kung napila pa nyo na po yung name and yung birthday. So, basahin lang po natin tong agreement. Yan, scroll lang po natin. Then, right after, i-sarado natin. Tapos, ito rin. Close up. Tapos, click lang natin tong agree.
Then, dito naman po, customer account information. Click forward. Then, yung next naman po yung 8-digit. So, i-omit po natin yung 1 sa dulo, no? So, enter lang natin yung number. Okay. So, enter po natin yung inyong nakarehistrong phone number. Pag na-enter na natin, press natin yung forward. Okay, lumabas na yung ating info. Check lang natin kung tama. I-double check lang po natin. Then, i-forward natin. Tapos, SMS authentication or automatic voice authentication. Sa akin, SMS na lang. So, click natin itong progress. Magpapadala po siya ng one-time password sa inyong number. So, click lang natin itong progress. So, na-receive ko na po yung pinadala nilang one-time password. So, enter ko lang po. Okay, na-enter ko na po siya. Then, click ko na yung progress. Please enter your cash card PIN. So, dito po yung inyong PIN number ng inyong ATM. In-enter ko na yung sa akin. So, click ko yung progress. So, check nyo lang po kung tama. So, akin, okay na po. Account transfer application. Go to the next. Kinilig ko pa. Meron pa pala siyang susunod na page. So, i-check lang natin yung information, no? So, okay yung Frigana ko. Okay yung birthday. Okay din yung sa account number ng aking ATM card na ina-apply. So, dito po, i-enter natin yung correct Roma G ng ating pangalan. So, yung inyong first name saka yung middle name, kailangan magkadikit pa rin po siya. Then, i-correct ko lang to kasi medyo mali yung pagkaka-input ng aking Roma G name. Yan. Tapos, click lang natin itong mail, kung ano yung inyong kasarian. Then, enter lang po natin yung mobile number or your inyong telephone number. Ulit. So, right after nyong ma-enter ang inyong phone number, check nyo yung email address nyo kung tama. Tapos, dito, enter ulit yung PIN number. Tapos, enter ulit natin yung PIN number for confirmation. So, kapag okay na, dito po tayo sa check your entries. Then, kung okay na po, wala pong problema, walang mali, i-check po natin to. Confirm. Then, application completed. Yan. So, natapos na ang ating application. Ganun lang po kabilis. So, hintayin na lang po natin dumating sa inyong registered address ang inyong Visa debit card ng Japan Post Bank.